Okay. Sabi dito sa NSCP, yung masonry natin, sa using sa 150, so ito tayo pumapatak. 150, then let's use 19.16 kilonewton per cubic na density. Then i-full na lang tayo para mag-assume tayo na mabigat. So at 150 is 2.84 kPa at 2.82. Pero kung mag-add tayo ng plastering pa, both sides, mag-add tayo ng 0.24 plus 0.24 kasi it's phase 2. So 2.82, that is 2.82 plus yung 0.24 na dalawa. Both sides na plastering. So mababatak siya 3.3 kPa yung partition natin. I mean yung wall loads natin sa perimeter. Pero we need to i-convert nito. Okay? Yung thickness na pala, reference natin to para dito sa paghanap. So, pero ang gagamitin natin para makuha natin yung linear load is kPa din. Multiply na natin the height. Okay? So, that is 9.9. So, isang way din, kung gagamitin natin 19.6, isang way din guys, ito. Check natin kung parehas siya. This is the unit weight. 19.6. Okay. Hello. Hello sis. Kumusta? Thank you for supporting Sis Marilo. Shoutout. Okay lang. Thank you, Boss Junjun, for watching. Bad Samuel, thank you for watching. Juan Pedro, thank you for watching. Okay. From here, this is kilonewton per cubic meter. So, kailan natin yung thickness, then the height. Para makuha natin yung SDL na yan. So, i-multiply lang natin ito. Multiply natin sa thickness, then sa height. So, approximately 8.82 yung SDL natin. Pero dito yung isang method natin is 9.9. Okay. So, we will use this one, 9.9 kilonewton per meter. Okay. So, 9.9. Punta tayo dito. Then, highlight natin to yung perimeter. Pero, check natin dito as per the plan. So, ito. Ayun. Then, meron din siyang ito. May line. Ito yung tiris natin. Actually, dapat may parapit pa tayo dito. Sige, mamaya. Pero for the meantime, ito muna. This is C. Okay. Then, ito, parapit na yan. Para sa 2, actually yung partition loads na yan, pwede natin i-load yan per members or Marilo, shout out.
pwede siya, no? Pwede surface load or pwede linear load. Okay, so, sige. Kasi perimeter muna na yung gagamitin natin. Tanggalin ko to, kasi surface. Pwede tayo mag-surface load mamaya. Assign, frame loads, distribute. Distributed, then select niyo SDL, then yung 9.9 na loads natin. Okay? Ayan. Then, mag-apply na ako ng parapet. Kasi ang mangyayari ganito eh. Ganito guys. Wala palang parapet siya. Dito sa may railings. Maganda tayo. How about the railings? Load and key and meter. So, steel or aluminum na lang. So, magiging kulang natin dyan yung loads from this roofing. Okay? So, meron tayong option kung model natin full yung roof framings natin or i-separate natin model din kukunin natin yung reactions. Wala pang signal guys. Flying to the moon. La 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 la. So, mangyayari ito. Ito yung magiging railings natin dyan. Hello. Thank you for watching guys. One point key and per meter. Medyo medyo mabigat to. Load bearing. So, non-load bearing. How about for the non-load bearing?
Uy, nanood si Boss Samuel. Shoutout to you, Boss Samuel. So, medyo mabigat yan. Mag-apply lang tayo ng 0.5. 0.5 na yan. Pero yung iba, hindi na in-apply niya. Medyo, ano na yan eh. Negligible kasi nga yung mga coefficient na in-apply natin. Yung mga load combinations. Then, Control Shift A para makita natin lahat. Okay. So, ito, pwede tayo i-apply natin yung actual load. Kung pare-parehas siyang load, pwede natin yan i-model. Itong mga loads na yan. Ito yung hindi natin na-model eh. CD, ito yan. So, dito tayo. Ito. So, pwede naman tayo mag-apply dito ng surface load. Pero kung makikita niyo yung load, family area, ilan yung surface load natin dito? 3.3. So, mag-assign ako dito, rectangular, then yung none. Then, apply ko rito guys. Ayan. Pero ito, kailangan ko yan i-modify. Kailangan ko siya i-modify. So, highlight ko muna yan, then Control Shift J. Ayan. Ito kasi, dito ko ilalagay yung load natin, pero wala siyang properties. Para ma-transfer lang yung load na to. So, this is at C. Yung ano pala natin hanggang sa C siya. Ayun. So, ito yung para, ano natin, parang carrier siya ng load ng CHB na yan. Or pwede tayo mag-add ng dummy beam para lang ma-incorporate ito. Yung beam na yan. Okay? So, pwede natin ito, i-convert natin to surface load or pwede rin i-model natin. Okay? So, ito, delete ko na lang yan para mas madali. Para hindi na tayo mag-convert, guys. So, kailangan lang ito, kailangan ko itong ito. So, okay. From here, define ako ng materials. Pwede ito, frames, copy, then dummy. Dummy. Let's say 20 din gagamitin natin. Let's use 50 by 50. Pero dito sa modifier, kailangan naka-0 ako. Then, kailangan malaki yung stiffness natin. Let's use 1 million para hindi mag-error si
E-tabs. Pero wala siyang effect kasi nga naka-zero yung weight niya. Okay. So ito, pwede na tayo dito mag-direct na mag-input. Pero dito, mag-draw tayo ng dummy para lang ma-transfer yung wall na yan. Then i-change ko siya as black color. Black color. Ayan. Then, click ko to, tas ito, para i-divide ko muna yan. Then, apply ko yung linear load natin, which is yung linear load na yan, 9.9. Sine, frame, distributed, then 9.9. Ayun, then ito, pwede ko na siya combine. Pwede naman mag-apply ng hindi siya putol, kaso nga lang, matagal. Then, join frame ko na. See? Ano pa bang natin? Ito, okay na yan. Ito, may load tayo. Sige, apply na. Click, assign, frame loads, then 0.9. Then, I think mayroon tayong dito, load din. Hanggang dito. So, highlight ko muna yung select, then divide ko yung frame. Then, apply ko to, click, then, combine ko na siya. Ayan. Tapos, ito rin merong load. Divide ko yan. Then, apply. Then, combine ko na siya. Okay na tayo. Dito naman sa sa 2-3, green lines 2-3, ito banda. Yun sa may CR. So, ito pwede tayo mag-add. Nakakantilever. Let's see, nakakantilever siya guys. Ayan. Nakakantilever pala. So, we need to offset. Nakakantilever siya. So, ilan yung cantilever niya? In the center to center tayo. 525. So, ito, hanggang saan yung cantilever niya? Hanggang grade 3 prime. So, hanggang dito. So, this is okay. Yung beam natin, okay lang yan. Okay. Saan yung natin? Okay. Saan yung measure natin dito? .525 lang. So, 500 mm pwede tayo Pero nga lang, delikado to eh. Dito sa may CR. Dapat maglagay pa rin tayo ng perimeter beam. So, I suggest na ito, i-offset na lang to. I-offset na lang to guys, na biga. Kasi medyo maliit na eh. Yun. 525. So, ito, pwede natin ito i-offset. Delete ko siya. 0.525. Then, okay. So, nandyan na siya. Then, click ko to. Then, highlight. Then, highlight ko to end para sa projection natin. Then, extend. Ayan. Then, highlight ko to. Yung mga frames na yan. Then, click divide
para ma-divide natin. Yan. Then of course, ito, yung ano natin. Yan. I-check natin mamaya kung ano siya. Mag-fail or hindi. Okay? So, this is our proposal para hindi na siya mag-double. Or pwede rin, kasi medyo malit na eh. 500 lang. Okay, mamaya i-ano natin yung insertion point. Pero so far, okay, ito, divide lang natin to. Ayan. Pero for sure, ito yung lalaki niyan. Yung cantilever na yan. So anyway, check natin mamaya, okay? Kung na tayo second floor. Ito. Para sa 3, 3. Ito. Then offset. Nag-offset siya. Ayan. So, 1.5 yung offset niya. So, ito, copy ko na lang to. Offset ko yan, then, uncheck ang delete original, then, negative 1.5. Then, right-click, select ko yung dami. Ayan. Dito kasi, pwede na ako mag-apply ng loads. Dito. Ito, delete ka muna yan. Delete, divide. Check ko kung meron ng loads. 9.9 na yan. Ito. Wala pa. So, this is the loads. Sign 9.9. Ayan. Pero ito, apply ko mayan na yan ng 9.9. Pero i-divide ko siya para ma-apply ko siya muna yan ng 9.9. Then, i-combine ko na. Ayan. Ano pa ba ang kulang natin? Itong line. Sa grid 2. So, sa grid line 2, up to C. Ito dapat nakaano to. Combine. Pero C siya. Okay. Then, mula rito, sa grid line na yan, meron tayong 2.75, then, ito. Yan. Ito, copy, replicate ko na lang yan into 2.775. Okay. Then, replicate ko siya as 1.77 na lang. Ayun. So, dito siya. $1.3. So, ito, i-replicate ko na siya, 1.3. So, mamaya, yan ako. I-potol-potolin. It's 1.3. Then, ito. $1.03. O pwede naka ano lang yun yata eh. Naka mid-span. So ito, select ko yung mga elements na yan. Then select.
sa break intersection with selected frames and join. So ito, delete ko na yan. Delete ko na yan. Then ito, pwede ko to replicate delete object. Draw muna tayo din of snap. Kailangan naka-check yung line and midpoints. Then, click and yan. Okay. Then, ito kasi, bigyan natin yan. Okay na yan. Yung load natin nandito. Loads. Ito, of course, loads natin. Assign. Frame loads. 9.9. Okay na yan. Then, of course, i-apply natin to as yung mga partition na nandun sa biga. So, hindi na natin yan i-assign ng dami. Kasi nga, siya na yung mag-carry ng ano. Pero, probably mag-error to. So, dapat i-continuous natin to. Dapat na-continuous siya hanggang doon. Kasi dapat may support siya. So, ito, continuous ko na lang to. Ayan. Pero kung apply muna natin to. Break ko. Kasi yung loads natin, wala dapat loads na to. Delete existing, then okay. So, ayan. Ito lang dapat yung loads natin. Then, goods na tayo, guys. Okay. Yun. So, ang kulang na lang natin is yung loadings ng roofing. So, kapag i-check natin yung loads natin, yung load set, dito lang yan sa check. Show set view options, object assignment, sa shell assignment, then uniform load sets. So, ito na yung mga loads natin. Okay. Then, mapapansin pala natin, kailan natin mag-release ng mga beam. Pero sa actual, dapat mangyari din yan. For example, for this one, gusto ko hindi siya mag-release, mag-carry ng moment. Kasi nga, kung mapapansin ninyo, nakasupport siya dun sa, sa beam. So, para hindi siya mag-carry ng moment, we need to release at the end. Start, end. Then, hindi kaya pwede mag-release ng dalawang torsion at the same time. Kailangan isa lang. Then, apply. Ito rin. And ito. So, mangyayari, lahat ng supported by the beams, ito, kailangan ko i-release kasi nga, lalaki yung ano natin, moment for that beam. For example, for this one, kung hindi ko yan i-release, yung moment dito, lalaki. Okay? Yan. So, tama muna natin yan. Yung ano. So, ang kulang na lang natin is yung roofing loads and the modification factors. Okay?